Seryosong sinisipat ni Adonis ang dulo ng cue stick habang nakatutok yun sa bola ng billiard. Isang bola na lang ang natitira sa billiard table. Kapag pumasok yon, panalo na siya. Nang makuha ang tamang posisyon, tinira ni Adonis ang natitirang bola, pero binangga siya ng lalaki mula sa likuran niya. Nagalit si Adonis nang hindi pumasok ang bola sa butas. Galit niyang binalingan ang lalaki at hinawakan ang kwelyo nito. May problema ka ba ha? Bakit mo ko binabangga? Gusto mo ng away? Sige, pagbibigyan kita. Maangas niyang sabi sa lalaki. Pare, dumaan lang ako. Hindi ko naman kasalanan kung hindi ka magaling. Ang bulok mo kasing tumira. Nakangisi at tila nangaasar na sabi ng lalaki. Ah, ganun. Eto sa'yo. Susuntukin sana ni Adonis ang lalaki, pero inawat siya ng mga barkada niya. Easy lang tol, maraming kasama ang isang yan. Bulong ng isang tropa ni Adonis. Wala akong pakialam kahit marami pa sila. Tuturuan ko ng leksyon ng isang to. Sinuntok ni Adonis ang lalaking bumunggo sa kanya. Natumba ito sa ibabaw ng isang billiard table at naggulo ang laro ng isang grupo roon. Sumugod ang mga kasama ng lalaki kay Adonis. Humarang naman ng barkada nito at doon nagsimula ang gulo. Maging ang ibang grupo ay nakisali rin sa rambulan. Kaliwat kanan ang suntukan. Nagsigawan ng mga babae sa loob ng billiard room at sinusubukang awatin ang mga kasamang lalaki. Nagliparan ng mga bola na ginagawang armas ng iba sa kaaway. Naputol ang mga cue stick at nasira ang ilan sa mga mesa. Napahinto ang kaguluhan nang may sumipa sa pinto ng billiard room. Natigilan ng mga nag-aaway nang pumasok ang isang babae. Matangkad ito at makikita sa nakabukas na leather jacket ang suot nitong fitted black shirt na humahapit sa sexy nitong katawan. Seryoso ang itsura ng babae na may bahagyang kunot sa noo. Nilibot nito ang tingin sa paligid at huminto sa direksyon ni Adonis. Naglakad ang babae patungo kay Adonis. Walang nagtangkang kumilos sa mga nag-aaway. Nakatuon lang ang tingin ng mga ito sa babae hanggang sa tumigil ito sa harapan ni Adonis. Lumabas ka riyan kung ayaw mong kaladkarin kita. Seryoso nitong sabi. Tinulak ni Adonis ang hawak niyang lalaki at maangas na hinarap ang babae. Miss, pinagbabantaan mo ba ako? Hindi mo ba kilala kung sino ako? Mag-ingat ka sa pananalita mo, baka magsisi ka. Umalis ka riyan, hindi ka ang kinakausap ko. Napahiya si Adonis nang baliwalain siya ng babae. Hindi rin siya makapaniwala nang tabigin siya ng babae para umalis sa harapan nito. Hindi siya nagpatinag dito para hindi siya lalong mapahiya sa mga kaibigan at kaaway niya. Hinawakan niya ang braso ng babae at hinila ito palapit sa kanya. Inilapit niya ang mukha sa babae at ngumisi. Maganda sana ito pero bastos ang ugali. Wala itong respeto sa kagaya niya na halos sambahin ng mga tao sa paligid niya. Anak siya ng milyonaryo at kayang-kaya niyang pisatin ng sino man sa isang utos lang niya. Huwag mo akong pinapahiya sa mga tao rito, miss. Wala pang gumagawa niyan sa akin na nakaligtas sa mga kamay ko. Kung ayaw mong maparusahan, lumuhod ka sa harapan ko at humingi ka ng tawad sa akin. Nakipagsukatan ng tingin sa kanya ang babae. Mainit ang ulo ko ngayon at hindi maganda para sa'yo kung mananatili kang malapit sa akin. Lumayo ka lalaki kung ayaw mong masaktan. Tumawa naman si Adonis. Hindi niya sineryoso ang sinabi ng babae. Pero nagulat siya nang bigla itong kumilos. Binigyan siya nito ng swabing arm throw. Sa sobrang bilis ng kilos nito, namalayan na lang niyang nakahiga na siya sa sahig. What the f***? Bulalas ni Adonis. Ate Payne, bakit mo sinaktan si Adonis? Nag-iisip ka ba? Gulat na sigaw ng isang babae. Inis na bumangon si Adonis mula sa pagkakahiga sa sahig. Nakita niya nang lumapit ito sa babaeng nagsalita at hinila pataas ang tenga nito. Aray, ate, ano ba? Bitiwan mo ako. Nasasaktan ako. Ow! Masasaktan ka talaga kapag hindi ka tumino, Dora. Ang sabi ko, mag-aral ka at hindi maglakwat siya. Hinila nito ang babae patungo sa pintuan ng billiard room. Pero humarang si Adonis sa daraanan nito. Matalim ang mga mata ng babae nang tumingin sa kanya. Miss, hindi ka pwedeng umalis nang hindi nagbabayad sa ginawa mo. Sinaktan mo ako, dapat mo magbayaran yun. Anong bayad ang gusto mo? Lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa akin. Makakalis ka lang dito kapag ginawa mo yun. Binitiwan ni Payne ang kinakaladkad na babae. Huminga ito ng malalim bago tumingin sa sahig. Napangisi naman si Adonis nang unti-unti itong yumuko.
Paraan lang siguro yun ng babae para mapansin niya. Pero nagulat siya nang hindi ito tuluyang lumuhod. Sa halip ay binigyan siya nito ng solid na uppercut. Ramdam niya ang pagkahilo at muli niyang pagbagsak sa sahig dahil sa suntok nito. Magsilbing aral yan sa'yo. Huwag kang haharang sa daan ng taong mainit ang ulo. Naiintindihan mo? Masyado kang maangas. Sabi nito bago lumabas ng billiard room kasama ang babae. Naggit-ngit naman sa galit si Adonis nang umalis ang babae. Hindi man lang siya nakabawi sa ginawa nito. Kung umasta parang hari, pero babae lang pa na magpapabagsak sa isang Adonis Theodore. Pangaasar ng lalaking kaaway ni Adonis kanina bago ito tumawa kasama ang grupo. Sa inis ni Adonis, sinugot niya ulit ang mga ito at muling nagpatuloy ang naudlot na away sa loob ng billiard room. Samantala, hindi humuhupa ang galit ni Payne nang makauwi sila ng kapatid niyang si Dora sa bahay nila. Hinubad niya ang suot na leather jacket at hinagis yun sa sofa. Nagtungo siya sa kusina at uminom ng tubig para kumalma. Sumunod naman sa kanya si Dora. Ate, nakakahiya ang ginawa mo kanina. Kilala mo ba kung sino ang sinaktan mo, ha? Siya si Adonis Theodore, ang naging isang anak ni Congressman Theodore at ng milyonaryong si Madam Aurora. Maimpluwensyang tao ang pamilya nila. Pinapairal mo naman kasi ang init ng ulo mo at hindi iniisip kung sino ang sinasaktan mo. Natanggal ka na naman ba sa trabaho at akong pinag-iinitan mo? Nainis si Payne nang maalala ang isa pang dahilan kaya mainit ang ulo niya. Hinagis niya ang hawak na baso. Nabasag yon at kumalat ang mga bubog sa sahig. Ate, ano bang problema mo? Bakit ka ba nagbabasag ng gamit? Ikaw ang problema ko, Dora. Inuubos mo ang pasensya ko. Tayo na lang dalawang magkasama sa buhay. Dapat magtino ka na. Pinag-aaral kita pero anong ginagawa mo? Tumatambay ka lang sa lugar na yon. Sa tingin mo matutuwa ang mga magulang natin sa kabilang buhay kung ganyan ka? Naghihirap ako sa trabaho para sa kinabukasan mo. Pero hindi mo iniisip ang ginagawa ko. Hindi naman ako madalas pumunta sa bilyaran, ate. Pumupunta lang ako ron kapag alam ko maglalaro si Adonis. Simula kasi nang bumisita ang pamilya Theodore sa school namin, naging crush ko na siya. Gusto ko lang na makita at mapanood ang crush ko. 2 subject lang naman ang absent ko ngayon eh. Katwiran ni Dora. Kahit ilang subject pa yan, absent ka pa rin. Ayusin mong pag-aaral, Dora, at huwag mong unahin ang crush-crush na yan. Ayoko makatanggap ulit ng tawag mula sa mga professor mo na hindi ka pumapasok sa klase. Kapag nangyari yon, titigil ka na sa pag-aaral at wala kang matatanggap na allowance mula sa akin. Naiintindihan mo? Ano pa bang magagawa ko? Ikaw naman lagi ang nasusunod. Oo, hindi lang, Dora. Naiintindihan mo bang sinabi ko? Pag-uulit niya sa tanong. Opo, naiintindihan ko. Sarkastiko at malakas nitong sagot bago siya talikuran. Nagdadabog itong pumasok sa silid nito. Bumuntong hininga na lang si Payne pag-alis ni Dora. Kinuha niya ang walis at dustpan para linisin ang nakakalat na bubog sa sahig. Kung alam kong ako rin ang maglilinis nito, hindi ko na sana hinagis ang paso. Hindi ko talaga mapigilan ang emosyon ko kapag nagagalit ako. Umiiling niyang sabi habang nagwawalis. Kinabukasan, pinatawag si Payne sa opisina ng Condor Executive Protection Services, ang security agency kung saan siya nagtatrabaho bilang bodyguard. Dati-rati ay ladyguard siya sa mga malls, pero kinuha niya ang programa ng Condor para maging personal bodyguard. Mas malaki ang sweldo niyon kaysa sa pagiging security guard. Good morning, Sir Marquez. Bati ni Payne sa Commander-in-Chief ng Condor pagpasok sa opisina nito. Hinilot ng matanda ang pagitan ng mga kilay at inalis ang suot na salamin bago tumingin sa kanya. Your current client fired you as his bodyguard, Miss Garendes. Sir, it's not my fault. Binastos niya po ako at hindi ko mapapalampas yon. Katwiran niya. Miss Garendes, client is still a client. Kung ano man ang ginawa sa'yo ng kliyente, dapat hindi mo binalian ng buto. Hanggang ngayon nasa ospital pa rin at nagpapagaling si Mr. Naval. Pasalamat tayo at hindi siya nagsampa ng kaso laban sa'yo at sa ahensya. Inalis ka lang niya bilang isa sa mga bodyguard niya. Mahinahon itong sabi. Hindi ko po kailangan magpasalamat sa ginawa niya, sir. Kulang pang ginawa kong bali sa kamay niya dahil sa ginawa niyang panghihipo sa akin habang nasa opisina niya. Kung hindi ako inawat ng iba niyang bodyguard, baka nalumpo ko matandang manyakis na yun. Bumuntong hininga na lang si Mr. Marquez. Kinuha nito ang isang envelope sa drawer at hinagis yon sa ibabaw ng mesa. Bago mong kliyente.
Baliwala nitong sabi. Ngumiti naman si Payne bago kunin ang envelope. Kahit may mga records siyang nanakit ng kliyente, marami pa rin ang kumukuha sa kanya bilang bodyguard. Isa yun sa privilege ng pagiging elite bodyguard. Ilang taon siyang naghirap sa trabaho para makamit ang titulong yun. Kay Adonis Theodore ang bago kong trabaho, sir? Kunot noong sabi ni Payne nang makita kung sino ang bago niyang kliyente. Yes, kilala mo naman siguro ang nag-iisang anak ni Congressman Theodore at Madam Aurora, di ba? Naririnig ko na po ang pangalan niya, pero kahapon ko lang siya nakita ng personal. Saad niya nang makilala ang lalaking sinaktan niya sa billiard room. Hindi ko natatanungin kung paano mo siya nakilala. Papaalala ko lang sa'yo na happy-go-lucky yung batang Theodore. Laki sa layaw at mataas ang tingin sa sarili dahil sa koneksyon ng pamilya niya. Usap-usapan na lagi siyang sangkot sa mga basag ulo, pero lagi naman siyang absuelto. Tandaan mo, huwag mo siyang papatulan. Huling pagkakataon mo na to, Miss Garendez. Kahit isa ka sa mga elite bodyguard ng ahensya, mapipilitan akong alisin ka sa trabaho kapag may natanggap akong reklamo tungkol sa'yo. Bawasan mong pagiging mainitin ng ulo. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, sir. Sagot niya. Good. Magsisimula ka sa trabaho 2 araw mula ngayon. Tulad ng sinabi ni Mr. Marquez, nagtungo si Payne sa mansyon ng mga Theodore 2 araw ang nakalipas para simulan ang kanyang trabaho. Nag-usap muna sila ni Congressman Theodore sa opisina nito pagdating niya. Do you know my son personally or do you hear anything about him before? Tanong ni Congressman. I don't know him, sir, but I heard he's arrogant and a total bastard. Tapat niyang sabi base sa obserbasyon niya noong una silang nakita. Taliwas yun sa naririnig niya tungkol kay Adonis, lalo na kapag nagmula yun kay Dora. Malaki ang paghanga ng kapatid niya kay Adonis at hindi niya alam kung anong kahanga-hanga sa lalaking yon. Akala niya ay magagalit si Congressman dahil sa sinabi niya. Walang preno talaga ang bibig niya kapag nagsasabi ng katotohanan. Pero marahan itong tumawa at tila namang hasa narinig. Ngayon ko lang narinig ang negatibong paglalarawan tungkol sa anak ko. Mabuti naman at naiiba ka sa mga babaeng humahanga sa kanya. Mapapanatag ako na hindi mo hahaluan ng personal na bagay ang trabaho mo. Gayunpaman, ikaw ang kinuha kong bodyguard dahil sa achievements mo. Regardless sa bad records mo mula sa ibang kliyente ay masasabi kong kahanga-hangang kakayahan mo bilang babae. Salamat, sir. Marangal po ako magtrabaho pero ayaw ko sa lahat ay binabastos po ako. Yun po ang dahilan ng bad records ko. That's a good characteristic, Miss Garendez. And I don't mind kung gagawin mo yun sa anak ko kapag pakiramdam mo ay nababastos ka niya. Just make sure to keep him safe from danger. Sunod-sunod ang tatanggap na death threats ng pamilya ko at nababahala ako sa kaligtasan ni Adonis. Keep him safe no matter what happens. Noted, sir. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan ng opisina ni Congressman Theodore. Nakita ni Payne nang pumasok si Adonis sa loob. Mukhang kagigising lang nito dahil magulo pa ang medyo may kahabaan nitong buhok. Diretso itong lumapit sa ama at hindi siya pinagtuunan ng pansin. Parang hindi siya nito nakikita dahil hindi maipinta ang mukha nito. Mom said you hired a bodyguard for me. Why, Dad? Hindi ko kailangan ng bodyguard. Inaalala ko lang ang kaligtasan mo, Adonis. Kung ayaw mo ng bodyguard, mananatili ka sa loob ng bahay hanggat hindi nahuhuli ang nagpapadala ng death threat sa pamilya natin. What? No, Dad. Alin man sa dalawa ay wala akong pipiliin. Then it's better to have your own bodyguard beside you. Dad, ayoko may sumusunod sa akin kapag nasa labas ako. I'm a fully grown man. I can protect myself. Hindi sapat ang pag-aaral mo ng martial arts kumpara sa totoong pagsasanay at karanasan ng isang elite bodyguard. Kailangan mo pa rin ng bodyguard at yun ang napagkasunduan namin ng mami mo. You're unbelievable, Dad. Wala ka man tiwala sa kakayahan ko. Frustrated nitong sabi. May tiwala ako sa iyo, Adonis. Pero kailangan nating mag-ingat. Don't worry, isa lang ang kinuha kong bodyguard para sa'yo. Dahil alam kong tutol ka kapag marami sila. Hindi naman sagabal ang bodyguard sa lakad mo. Right, Miss Garendez? Yes, sir. Sagot niya. Bumaling naman sa kanya si Adonis. Kaagad na wala ang pagtutol sa mukha nito at pumaskil ang mapaglarong ngisi sa labi nang makita siya. Palihim namang umirap si Payne. Siya ang bodyguard ko? Tanong ni Adonis. Yes, she's Payne Garendez, an elite bodyguard from Condor. Isang kilalang security agency ang Condor at magagaling ang mga tauhan nila.
You're safe with one of Condor's people. Sagot ni Congressman. Good morning, sir. Bati ni Payne kay Adonis kahit hindi niya ito gustong batiin. Kailangan niya magpakabait para hindi siya matanggal sa trabaho. Lumapit si Adonis sa kanya. Tumigil ito 1 metro ang distansya sa harapan niya. I changed my mind, Dad. Kailangan ko ngayon ng bodyguard. So, Miss Garendes, simulan mo na ang trabaho. Umabante pa ito palapit at bahagyang yumuko sa kanya bago bumulong. Parang kailan lang pinahiya mo ako sa harapan ng maraming tao. Pero ngayon ikaw ang puprotekta sa akin. Ang bilis naman pumabor ng pagkakataon sa akin. Sisingilin na kita sa utang mo, Lady Bodyguard. Sa sinabi niya ni Adonis, inaasahan ni Payne na hindi magiging madali ang trabaho niya bilang bodyguard nito. Simula nang maging bodyguard ni Adonis si Payne, palagi na niyang kasama ang dalaga sa kahit na anong lakad niya. Sa nakalipas na 1 linggo, nagagawa lang nitong makapagpahinga kapag nasa mansyon siya. Ngunit iba ang plano niya ngayon. Ako magmamaneho, buksan mo pinto. Sabi niya kay Payne nang pupunta silang dalawa sa bar kung saan naghihintay ang mga kaibigan niya. Nagtataka naman itong tumingin sa kanya dahil karaniwan ay ito ang lagi nagmamaneho kapag umaalis sila. Ayoko ng kilos pagong, Lady Bodyguard. Buksan mo ang pinto. Tahimik itong sumunod sa utos niya. Sumakay siya sa sasakyan pagkatapos nitong buksan ang pintuan. Umikot naman ito sa kabila at sumakay sa shotgun seat. Hindi mawala ang ngisi sa labi ni Adonis habang nagmamaneho. May plano siyang gawin para matakot si Payne. Isa yun sa paraan niya para gumanti sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya sa bilyaran. Nang makarating sila sa daan na madalang ang sasakyan, halos paliparin ni Adonis ang kotse sa bilis ng pagmamaneho. Hindi siya nagmiminor sa mga palikong daan. Maririnig ang nakabibinging tunog ng gulong kapag bigla siyang lumiliko. Sigurado siyang nanginginig na sa takot ang Lady Bodyguard niya, kaya tahimik ito. Patikim pa lang yun at marami pa siyang gagawin para kusa itong lumuhod sa harapan niya at humingi ng tawad sa kanya. Paglalaroan niya ito hanggang sa ito mismo ang sumuko. Nakangising tumingin si Adonis kay Payne nang makarating sila sa bar. Gusto niyang makita ang natatakot nitong itsura. Pero mabilis na naglaho ang ngisi niya nang makitang natutulog si Payne. Magkakross pa ang mga hita nito habang nakakross din ang 2 braso sa tapat ng dibdib. Komportable itong nakasandal sa upuan habang nakapikit. Wake up, Lady Bodyguard! Who gave you the permission to sleep? Galit niyang sigaw rito. Marahan itong binuksan ng mga mata at nilibot ang tingin sa paligid. Bahagya pa itong humikab bago alisin ang seatbelt. I'm sorry, sir. Nainip lang po ako. Ang bagal mo kasi magmaneho kaya nakatulog ako. Sagot nito bago bumaba ng sasakyan. Nagngit-ngit sa galit si Adonis dahil bigo ang plano niya. Hindi maipinta ang mukha niya nang pumasok sa bar. Kaagad niyang nakita ang mesa ng mga kaibigan niya at nagtungo roon. Napansin ng mga ito ang pagka-bad trip niya. Sinabi niya sa mga ito ang dahilan ng pag-init ng ulo niya at ang panibago niyang plano para sa Lady Bodyguard niya. Seryoso ka ba, Tol? Gusto mong ipahiya ang Lady Bodyguard mo sa mga tao? Gulat na tanong ni Hilario na isang tropa ni Adonis. Oo, at tutulungan niyo ako. Hindi pa rin nawawala sa isip kong ginawa niyang pagpapahiya sa akin. Kilala niyo naman ako. Hindi ko hinahayaan na lamangan ako. Kapag pinahiya ako, doble ang pagpapahiya ang ganti ko. Walang problema. Ano bang plano? Pinaliwanag ni Adonis ang plano sa mga kaibigan niya. Nang magkasundo sila, ay agad nilang ginawa ang plano. Malakas na dumagundong ang mabilis na tugtog sa loob ng bar. Tumutok ang spotlight kay Payne na nakatayo sa isang tabi. Lumapit dito ang mga lalaki sa bar na binayaran ni Adonis para sumayaw sa tabi ni Payne. Gusto niyang maging katawa-tawa si Payne habang nakatutok ang spotlight dito at parang tuod lang itong nakatayo roon. Tuwang-tuwa naman si Adonis na makita ang galit sa mukha ni Payne. Sinubukan nitong umalis sa gitna ng mga lalaki, pero hindi nito magawa. Itinaas pa niya ang baso ng alak sa direksyon ni Payne nang tumingin ito sa kanya. Akala niya ay mas lalong maiinis si Payne, pero nagulat siya nang makita ang ngisi sa labi nito. Pinagmasdan niya si Payne nang hubarin nito ang suot na denim jacket. Nalantad ang makinis nitong balat sa suot na spaghetti sando. Matamis itong ngumiti sa mga lalaking sumasayaw at sumenyas na bigyan ito ng daan. Tila mga aliping sumunod naman ang mga lalaki. Marahang naglakad sa gitna si Payne patungo sa kanya.
Namanga si Adonis at hindi niya namalayang na pending sa labi niya ang baso ng alak. Sir, alas 10 na. Kumurap si Adonis at tila nagising sa kanyang pagkakatulala sa hindi inaasahang ganda ni Payne. What did you say? May curfew ka, sir. Kailangan na nating umuwi. Sagot nito bago muling isuot ang hinubad na jacket. Akala ni Adonis ay sasayaw si Payne kaya inalis nito ang jacket. Pero ginamit lang pala nito ang charm para umalis sa gitna ng mga sumasayaw na lalaki. Mautak talaga ang babaeng ito. Mahirap maisahan. Wala akong curfew, Lady Bodyguard. Pwede akong umuwi kahit anong oras ko gusto. Sino nagsabi sa'yo na may curfew ako? Ako ang gumawa ng curfew mo, sir. Kailangan ko rin magpahinga at hindi ko yun magagawa hanggat narito ka. Halika na, umuwi na tayo. Kinuha ni Payne ang baso ng alak sa kamay niya at inilagay sa mesa. Nang hindi pa rin siya kumigilo sa upuan, hinawakan nito ang kwelyo ng damit niya at hinila siya palabas ng bar. You're digging your own grave, Lady Bodyguard. Bitiwan mo ako. Naiinis niyang sabi. Inaalis niya ang kamay nito sa damit niya, pero hindi pa rin ito bumibitiw. Nabawasan ang pagiging maangas niya dahil pinagtatawanan siya ng mga nakakakilala sa kanya. Nagtatawanan din ang barkada niya habang kinukunan siya ng video, para tuloy siyang bata na sinundo ng ina. Mga buwisit kayo. Umanda kayo sa akin kapag nakawala ako rito. Sigaw niya sa mga ito bago tuluyang makalabas ng bar. Binitiwan lang siya ni Payne nang makarating sila sa sasakyan niya. Marahas niyang hinila ang braso nito at isinandal sa gilid ng kotse. Itinuon niya ang isang kamay sa sasakyan para hindi ito makatakas sa kanya. Do you forgot who's your boss, Lady Bodyguard? Know your place and mind your action. Hindi ko ang boss sa ating dalawa. Pag pinagpatuloy mo ang ganyang ugali, hindi na ako magpipigil na patulan ka. Babae ka at nire-respeto kong pagiging babae mo kahit bastos ang ugali mo. Nadagdagan ng inis ni Adonis nang makitang wala sa kanya ang atensyon ni Payne. Malikot ang tingin nito sa paligid. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko, Payne? Umalis na tayo, sir. Huwag ka nang babalik sa lugar na to. Hindi ligtas ang lugar na to para sa'yo. Nabigla si Adonis nang ipulupot ni Payne ang mga braso sa baywang niya. Baliwala nitong pinagpalit ang posisyon nilang dalawa habang nasa paligid pa rin ang atensyon nito. Parang hinaharang nito ang sarili sa kanya. Sunod-sunod na mura naman ang namutawi sa isip niya nang magdikit ang katawan nilang dalawa. Matagal na akong tumatambay sa lugar na to at ligtas pa rin ako hanggang ngayon. Sinasabi mo lang yan para sumunod ako sa curfew mo. Wika na lang niya para ilihis ang atensyon sa magkadikit nilang katawan. Seryoso ako, sir. Umalis na tayo. Mabilis na binuksan ni Payne ang pintuan ng sasakyan at itinulak si Adonis sa loob. What the hell? Bulalas ni Adonis at hindi makapaniwalang ganoon lang siya pakitunguhan ni Payne. Mas mahigpit pa ito sa mga magulang niya at parang hindi siya nito itinuturing na boss. Umikot sa kabilang bahagi ng kotse si Payne, pero biglang sumulpot ang 4 na lalaki sa paligid nito bago pa ito pumasok sa loob ng sasakyan. Ibinato ng isang lalaki ang hawak na baseball bat sa kotse. Oh sh**! Muling mura ni Adonis nang tumusok yun sa bintana ng sasakyan kung saan siya nakaupo. Nakangisi sa kanyang lalaki at alam niyang siya ang punteriya nito. Lumabas ng sasakyan si Adonis. Lalapitan niya sana ang lalaking bumoto ng baseball bat nang pigilan siya ni Payne. Sir, huwag kang lalayo. Tuturuan ko lang ng leksyon ng isang to. Hindi siya nakinig kay Payne at lumapit pa rin sa lalaki. Nagtaka siya nang tumakbo ang mga ito palayo kasabay ng pagdamba ni Payne sa kanya. Sunod-sunod na bala ang naramdaman niyang humahabol sa kanila ni Payne habang gumugulong sa semento. Napalayo sila sa sasakyan at nagawa nilang magkubli sa likuran ng isang poste ng gusali. Mabilis na bumangon si Payne at hinila siya para magkubli sa tabi nito. Minsan, matuto ka rin makinig, sir. Ipapahama ka ng kayabangan mo. Sermon nito sa kanya. Hindi ako mayabang. Ayoko lang na minamaliit ako. Kayabangan pa rin yun, sir. Hindi mo ba naisip na paraan lang yun ng mga taong yun para lumabas ka ng sasakyan? Nang sa ganon, hindi mahirapan ng nagtatagong sniper na barilin ka. Ang hina kasi ng kokote mo. Palibhasa, puro kaarogantehan lang naman yan. Uminit ang ulo ni Adonis. Walang sino man ang maaaring magsalita ng ganoon sa kanya. Tumayo siya mula sa pinagtataguan nila ni Payne. Plano niyang bumalik sa sasakyan at iwan ito roon. Mas mabuting dumistansya siya rito at baka makalimutan niyang babae ito. Pero muling umulan ng bala sa direksyon niya.
Mabilis naman siyang hinilan ni Payne para magtago ulit. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung tamaan ka ng bala ha? Singhal nito sa kanya. Trabaho mong iligtas ako kaya gawin mo. Hanapin mo ang sniper at huwag kang magtago lang dyan. Naiinis din niyang sabi. Huwag kang tanga, sir. Pinapatunayan mo lang sa akin na puro kayabangan ng laman ng utak mo. Bibigyan mo lang sila ng magandang pagkakataon para patayin ka kapag umalis ako sa tabi mo. Hindi mo ba naisip yun? Nabigtas ang pagpipigil ni Adonis na wag patulan si Payne. Ilang beses niya nitong ininsulto ang pagkatao niya at sinabihan pa siya ng salitang ayaw na ayaw niyang marinig. Mahigpit niya itong hinawakan sa braso. Seryoso niya itong tinitigan sa mga mata. Watch your words, Lady Bodyguard. I'm still your boss and you're just a mere bodyguard. Huwag kang umasta na mas mataas kaysa sa akin dahil insekto ka lang kumpara sa pagkatao ko. Matuto kang lumagar sa dapat mong kalagyan. Huwag mong hintayin na ako mismo ang gumawa nun para sa'yo. Seryoso niyang sabi. Hinawakan ni Payne ang kanyang pulsuhan. Pinisil nito yon para alisin ang pagkakahawak niya sa braso nito. Hindi nito nagawang alisin ang kamay niya, kaya marahas nitong binawi ang braso sa kanya. Hindi ako umaas ng mas mataas sa'yo, sir. Ginagawa kong trabaho ko nang walang inaapakang tao. Sadyang ikaw lang ang nagbaba sa sarili mo dahil sa kilos at ugali mo. Para kang bata. Grow up and be mature. Matuto kang kumilos ayon sa edad mo. At tigilan mo na yung kaarogantehan mo. Hindi lahat ng tao kaya kang magpasensyahan at unawain. Gaya niyang mga taong nagtatangka sa'yo ngayon. Malamang dahil sa kayabangan mo kaya kanila pinupuntirya ngayon. Napaisip naman si Adonis sa sinabi ni Payne. Wala siyang mahanap na salita para kontrahin ang sinabi nito. Ang totoo ay hindi niya napapansin kung anong ugali ang meron siya. Walang nagsasabi niyon sa kanya, kaya akala niya ay walang mali sa ginagawa niya. May punto ang sinabi ni Payne. Sa edad niyang 28, palagi lang siyang lumalabas kasama ang barkada. Tinanggihan niya ang pamamahala sa negosyo nila at mas pinili ang magwaldas ng pera. Isigulaki siya at walang pakialam sa lahat, maging kung saan kinukuha ng magulang niya ang perang ibinibigay sa bank account niya. Kapag sinabi kong takbo, tatakbo tayo pabalik sa sasakyan. Humanda ka, sir. Muling sabi ni Payne na nagpabalik sa atensyon ni Adonis. Bahagya itong sumilip sa pinagtataguan nila bago muli nagsalita. Takbo! Sinabayan ni Adonis ang pagtakbo ni Payne patungo sa sasakyan nila habang hinahabol sila ng mga bala. Binuksan nito ang pinto sa likod ng driver's seat. Pasok, sir. Nagmamadali nitong sabi. Kaagad pumasok si Adonis sa loob ng sasakyan. Narinig naman niya ang pagtama ng mga bala sa bubong ng kotse. Hinila niya agad si Payne nang pupunta ito sa unahan para doon sumakay. Natumba sila sa loob ng sasakyan at nahulog sa ibaba ng mga upuan. Sumiksik doon si Adonis nang mabasag na rin ang mga bintana ng kotse dahil sa walang tigil na pagpapaputok. Nasaan ba ang gwardya sa mga gusali rito? Wala rin bang tao sa paligid? Bakit walang sumasok lolo sa atin? Sinabi mo kanina na matagal ka na pumupunta rito. Pero hindi mo alam na 2 gusali lang ang meron sa lugar na to. Ang isa ay abandonadong building at ang isa naman ay bar. Malamang kasagsagan ng party sa loob ng bar kaya walang nakakarinig sa mga putok. Maaga pa rin para mag-uwian ng mga tao. Ang daming bar sa bansa pero ito pa ang pinili mong puntahan. Mga kilalang tao lang sa lipunan ang pumupunta rito at may privacy kami sa lugar na to. Huwag mong isisi sa akin ang nangyari dahil ikaw ang may kasalanan nito. Hindi ka man lang humingi ng tulong kanina. Nasaan ba ang cellphone mo at hindi ka tumawag ng mga pulis? Depensa niya. Nanisi ka pa? Kung pumirimi ka sa bahay, hindi sana tayo sinusundan ng kamatayan ngayon. Saka walang signal sa lugar na to kanina pa. Hindi ko alam kung pinutol nila ang koneksyon o sadyang nasira ang linya. Paandarin mo na lang ang kotse para makaalis na tayo, sir. Gusto mo ba akong mamatay? Umuulan ng bala sa direksyon natin. Ikaw ang bodyguard kaya ikaw ang gumawa nun. Paano ko gagawin yon? Naiipit mo ako rito. Bakit kasi sa ilalim mo ko nilagay? Reklamo ni Payne. Biglaan ang nangyari. Sa tingin mo maiisip ko pa kung sino sa atin ang dapat nasa ibabaw? Magpasalamat ka na lang dahil niligtas kita kanina. Patuloy sa pagtatalo ang dalawa nang mawala ang tumatamang bala sa sasakyan nila. Nagpalitan ng tingin si Adonis at Payne. Mukhang pareho ang naglalaro sa isip nilang dalawa. Nagre-reload ang sniper. Bilisan mo. Paandarin mo na ang kotse, sir. Utos ni Payne sa kanya.
Yun din ang nasa isip ni Adonis kaya umalis siya sa pagkakadagan kay Payne. Ngunit hindi agad siya makaalis dahil nasiksik siya sa mga upuan. Masikip, hindi ako makaalis. Itulak mo ako, Payne. Bakit kasi ang laki-laki mo? Reklamo nito bago siya itulak sa dibdib. Ang dami mong reklamo, Lady Bodyguard. Lakasan mo pa ang pagtulak. Bakit ba ang hina-hina mo? Paano ako magkakaroon ng lakas kung naiipit mo ako? Ituon mo kasi ang kamay mo para makabuelo ka. Sinubukan niyang ituon ang kamay, pero nagtaka siya nang mahawakan ang malambot na bagay sa palad niya. Peste ka, dibdib ko yan, manyakis. Sigaw ni Payne. Sorry, hindi ako nakatingin. Manyakis agad. Paumanhin niya at binitiwan ang dibdib nito. Sa ilang beses nilang pagpupumilit ay nagawa rin nilang makaalis sa ilalim ng mga upuan. Gumapang si Adonis patungo sa driver's seat. Mabilis siyang nagmaneho bago pa sila muling paputukan ng sniper. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay pinapanood sila ng isang figura mula sa itaas ng bar. Tinawagan nito ang sniper na nakapwesto sa abandonadong gusali. Sir, mission failed. Mukhang alerto at malakas ang pakiramdam ng babaeng bodyguard ni Adonis Theodore. Wika ng sniper. Marami pa tayong pagkakataon. Focus muna tayo kay Adonis ngayon. Dahil siya lang ang may isang bodyguard sa pamilya niya. Mahirap lumapit sa mga magulang niya kaya siya ang target natin ngayon. Noted, sir. Pero nakuha ko po ang record ng lady bodyguard niya. Mataas ang ranggo niya sa Condor. Kahit nag-iisa siya, kayang-kaya niyang iligtas sa panganib si Adonis Theodore. Alam ko kung paano maiisahan ng bodyguard ni Adonis. Hindi ako titigil agad hindi ko na ipaghihiganti ang nangyari sa pamilya ko sa mga Theodore. Sagot ng lalaki na may naglalarong ngisi sa labi at matalim ang mga matang nakatingin sa papalayong sasakyan ni Adonis at Payne. Dahil sa nangyari sa bar, pinagbawalang lumabas ng mansyon si Adonis. Mahigpit ang pagbabantay ng mga gwardya sa mansyon at mahigpit din ang pagbabantay ni Payne para hindi ito makatakas. Saan ka pupunta? Hindi ka pa pinapayagan lumabas ng bahay. Tanong ni Payne nang makita niyang lalabas ng mansyon si Adonis. Galing siya sa kusina para kumuha ng tubig at dalhin sa inookupan niyang silid. Pansamantala siyang nanatili roon dahil sa kanyang trabaho at pagbabantay kay Adonis. Hindi maipinta ang mukha ni Adonis nang tumingin sa kanya. Alam niyang inip na ito sa loob ng mansyon. Mag-iisang buwan na rin itong hindi nakakalabas. Sa tingin mo, alis ako ng ganito ang suot ko? Sarkastiko nitong tanong kay Payne. Anong gagawin mo't nakaroba ka lang? Baka paraan mo lang yan para tumakas, sir. Naiinis itong lumapit sa kanya. Inalis nito ang roba sa harapan niya. Tumambad sa paningin ni Payne ang magandang katawan ni Adonis. Perpekto at nasa tamang pwesto ang mga abs nito. Matigas at halatang alaga sa ehersisyo. Nakikita mo to? Turo ni Adonis sa suot ng swimming trunks. Maliligo lang ako sa pool. Sumama ka para masiguro mong hindi ako tatakas. Okay. Kibit balikat niyang sabi at nauna siyang naglakad patungo sa swimming pool sa likod ng mansyon. Umupo siya sa bench sa gilid ng pool at ibinaba ang hawak niyang tubig sa tabi niya. Nakita naman niya ang pagtalon ni Adonis sa swimming pool. Hinayaan niya lang ito at sandali siyang pumikit habang nakasandal sa bench. Sinamantala niya yon para makakuha ng saglit na pahinga. Aminado siyang hindi naging madali ang pagbabantay niya. Ilang oras lang siyang natutulog at minsan ay wala pa siyang pahinga. Kailangan niyang bantayan ang lahat ng CCTV sa mansyon para masigurong nasa loob si Adonis. Ilang beses na nitong tinangkang tumakas kaya kailangan niyang magdobling ingat. Nakasalalay rito ang pananatili niya sa trabaho. Go back to your room and sleep there. Narinig niyang sabi ni Adonis. Hindi pwede, babantayan kita. Mawawalan ako ng trabaho kapag nakatakas ka. Sagot niya habang nakapikit. Naramdaman niya ang pag-ahon ni Adonis mula sa pool. Nagmulat naman siya ng mga mata. Nakita niya itong nakatayo sa harapan niya. Tumutulo ang tubig mula sa buhok nito patungo sa matipuno nitong dibdib. Nakatuon ang tingin niya sa mukha ni Adonis para hindi nito mapansin na pinagmamasdan niya ang katawan nito. Tapos ka na bang maligo? Mahina niyang tanong. Hindi niya maitago ang pagod sa kanyang boses. Masarap sa pakiramdam ang preskong hangin sa backyard ng mansyon. Hindi yun nakatulong para pigilan ang nararamdaman niyang antok. Humikab siya at bahagyang nag-unat ng likod. Pumasok ka na sa silid mo at dun ka matulog. Hindi komportable kung dyan ka magpapahinga. Maligo ka na lang ulit, dito lang ako. Ang
tigas ng ulo mo. Reklamo nito. Akala ni Payne ay babalik sa paliligo si Adonis, pero hinawakan siya nito sa braso at hinila pabalik sa silid niya. Take a rest, Payne. Hindi mo magagawa ng maayos ang trabaho mo kung kulang ka sa pahinga. Kung iniisip mong tatakas ako, nagkakamali ka. Magpapakabait na ako ngayon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bumalik ka na sa silid mo. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Saad nito bago umalis at nagtungo sa sarili nitong silid. Magkatabi lang ang silid nila kaya pumasok na rin siya sa loob. Binantayan na lang niya ito gamit ang CCTV sa labas ng silid nito. Maya-maya ay muli itong lumabas. Nagtaka siya nang kumakatok ito sa pinto ng silid niya. Lumapit siya sa pintuan para pagbuksan ito ng pinto. May kailangan ka? Tanong niya. Nalalangha panipin ang gamit nitong sabon at medyo basa pa rin ang buhok nito. Bagong palit na rin ang suot nitong damit. Nagdala ako ng posas para maniwala ka na hindi ako tatakas. Pumasok ito sa loob ng silid niya at nagtungo sa kama. Pinagmasdan lang niya ito at inaalam kung anong planong gawin ni Adonis. Nakita niya nang ilabas nito ang posas. Ikinabit nito ang isa sa headboard ng kama niya na yari sa bakal at ang isa naman ay sa kamay nito. Hinagis din nito ang susi ng posas sa kanya. Naniniwala ka na bang hindi ako aalis? Magpahinga ka na. Saan mo nakuha ang posas na yan, sir? Public servant ang daddy ko at marami siyang tauhan na alagad ng batas. Malamang galing sa kanila ang posas na to. Hindi naman to nagagawa gamit ang magic. Sarkastiko nitong sagot. Pwede mo naman gawin yan sa silid mo. Bakit dito mo pa ginawa? Payne, minsan lang ako maging mabait sa'yo. Samantalahin mo na at baka magbago pa ang isip ko. Okay, hibit balikat niyang sabi. Inilagay niya ang susi ng posas malayo kay Adonis. Umakyat siya sa kama para humiga. Nakaupo naman si Adonis sa gilid ng kama habang nakatalikod sa kanya. Para sa kaligtasan mo ang pananatili sa loob ng bahay. Sana sumunod ka muna hanggang maging ligtas ang paligid mo. Sabi niya bago pumikit at matulog. Samantala, pinagmasdan ni Adonis si Payne nang tuluyan itong makatulog. Maamo ang mukha ng dalaga habang nakapikit. Ngunit masungit naman itong tingnan kapag gising. Inaamin niyang malakas ang karismang taglay ni Payne. Kung nagkakilala sila sa normal na pagkakataon, baka isa ito sa mga babaeng pinormahan niya. Beauty queen material ang gusto niya sa isang babae. Matangkad, sexy at maganda. Lahat yun ay tinataglay ni Payne, pero ayaw niya sa ugali nito. Mas gusto niya ang babaeng masunuri na hindi tinataglay ni Payne. Mas madalas pa itong kumontra sa kanya kaysa sundin ang sinasabi niya. Pinalipas muna niya ang ilang minuto bago niya tinangkang gisingin si Payne. Lady Bodyguard, gising ka pa ba? Tinapik niya ito sa braso, pero hindi ito nagising. Lumapit din siya kay Payne at pinisil ang pisngin nito. Namumula na iyon ang tigilan niya. Gising na, Lady Bodyguard. Wala pa ring epekto ang ginawa niya para magising ito. Kapag hindi ka gumising, hahalikan kita. Muli niyang sabi. Inilapit niya ang mukha sa mukha ni Payne. Isang pulgada ang layo ng labi niya sa labi nito nang tumigil siya. Gagawin ko na. Hindi ka pa ba gigising? Wala siyang natanggap na kahit anong reaksyon mula kay Payne. Hindi rin ito gumawa ng munting kilos para masabi niyang gising ito. Humiti si Adonis. Magagawa na niya ang totoo niyang plano. Gusto talaga niyang makatulog si Payne para makalabas siya ng mansyon. Akala mo siguro hahalikan kita, no? Natatawa niyang sabi. Pero nagulat siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Napaiktad siya at hindi niya sinasadyang lumapat ang labi niya sa labi ni Payne. Natigil na si Adonis at tila pinoproseso sa isip niya kung totoong nakalapat sa labi niya ang mainit at malambot na labi ni Payne. Marahan niyang ginalaw ang labi niya. Nagustuhan niyang pakiramdam habang hinahalikan si Payne. Nanggigil siya sa labi nito at bahagyang kinagat yun. Kaagad naman siyang lumayo kay Payne sa takot na magising to. Bigla niyang naalala na galit ito sa taong bastos. Kinuha na lang niya ang cellphone sa bulsa at sinagot yun. Tol, nasan ka na ba? Kanina pa kami naghihintay rito. Malapit nang magsimula ang racing. Tanong ni Hilario sa kanya mula sa kabilang linya. Sige, pupunta na ako. Ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang boses mo? Hindi sinagot ni Adonis ang tanong ni Hilario. Pinatay na niya ang tawag at kinuha ang duplicate key ng posa sa bulsa niya. Pinakawalan niya ang sarili at maingat na umalis sa kama.
Malapit na siya sa pintuan nang muli siyang tumingin kay Payne. Walang nagbago sa pwesto nito simula nang matulog ito kanina. Muli siyang lumapit kay Payne at kinuha ang kumot. Maingat niyang ipinatong ang kumot sa katawan nito. Natigilan si Adonis at muling napatingin sa labi ni Payne. Napalunok siya at namalayan na lang niya ang sarili na unti-unting lumalapit sa mukha ni Payne. Natauhan lang siya nang maramdaman ang init ng hininga nito sa labi niya. Mabilis naman siyang dumistansya rito. Ano bang kagaguhan ng iniisip ko at gusto ko siyang halikan ulit? Saan niya sa sarili bago lumabas sa sarili ni Payne. Nanatili muna siya sa labas at nakiramdam kung magigising si Payne. Nang hindi pa rin ito lumalabas ng silid, nagtungo siya sa garahe at sumakay sa kotse niya. Nakiramdam ulit siya bago pa andarin ang sasakyan. Nang hindi pa rin sumusulpot si Payne, ay agad niyang pinaharurot ang kotse palabas ng mansyon. Hinarang pa siya ng mga gwardya sa gate, pero natakot ang mga ito sa kanya at hinayaan siyang umalis. Sa wakas, nakatakas ka rin, tol. Masayang sabi ni Hilario nang muli silang makita-kita ng barkada. Siyempre naman, tol. Babae ang bodyguard ko. At ang mga babae, mabilis madala sa pagiging maginoo ko. Pinakitaan ko lang ng konting kabaitan. Ayun, tiklop na. Mabilis ko siyang napasunod sa gusto ko. Effective ang suggestion mo, Hilario. Mayabang nasabi ni Adonis. Hindi ka ba masusundan ng bodyguard mo? Tanong naman ni Luistro. Paano niya ako masusundan? Natutulog siya at hindi niya alam ang lugar na to. Ayos! Ano, simulan na natin ang karera? Kanina pa naghihintay ang mga kalaban natin. Dinala ko rin ang big bike at gearsuit mo. Alam ko kasing tatakas ka lang at hindi makakapagdala ng mga gamit mo. Muling sabi ni Hilario. Salamat, tol. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Adonis nang magsimula ang iligal na karerang sinalihan niya kasama ang barkada. Isa ang racing sa namis niyang gawin. Magaling siya sa larangang ngayon at hindi na siya nagtaka nang paggitnaan siya ng dalawang kalaban. Nangunguna silang tatlo sa lahat ng racer. Lumaban siya ng gitgitan sa mga ito at hindi nagpatalo. Pero gumamit ng dahas ang mga ito. Oh shit! Bulalas niya at biglang nagbawas ng takbo. Sabay yoko nang paluin siya ng tubo ng isa sa mga kalaban niya. Gusto niyo ng dayaan Sige, pagbibigyan ko kayo. Muli niyang pinabilis ang takbo ng big bike niya at binunggo sa likuran ang motor ng kalaban. Gumewang ito at nawala sa lane. Pero patuloy pa rin sa pagtakbo ang motor nito at nakahabol sa kanya. Mukhang pinaghandaan ng mga kalaban ni Adonis ang karera. Hindi niya makita sa likuran ang motor ng mga kaibigan niya. Tanging motor ng mga kalaban ang sumusunod sa kanya. Akala niya ay tubo lang ang armas ng kalaban, pero nagulat siya nang maglabas ng baril ang isa at itinutok sa kanya. Nakatuon ang atensyon ni Adonis sa kalaban na may hawak na baril. Hindi niya napansin ang biglang pagsulpot ng isang motorsiklo sa unahan niya. Mabilis itong dumaan sa gitna nila at nakuha nito ang baril mula sa kalaban niya. Nagawa pa nitong sipain ng rider bago lumagpas. Sumadsad sa gilid ng daan ng motor ng kalaban niya. Holy cow! Tanging nasabi ni Adonis dahil sa bilis ng mga pangyayari. Nakita ni Adonis mula sa side view mirror ng motorsiklo ang ginawa ng bagong dating na rider. Isa-isa nitong hinampas ng foldable baton ang mga kalaban sa hulihan niya. Nang mapahinto nito ang mga kalaban ay mabilis nitong kinabig paliko ang motor at hinabol siya. Kinabahan si Adonis sa gagawin ng rider. Sinagad niya ang bilis ng motorsiklo. Pero nagawa pa nitong lagpasan siya. Humanga siya sa galing ng rider. Pero mas inisip niya ang sariling kaligtasan sa gagawin nito nang tumigil ang rider sa unahan niya. Nagulat siya nang alisin nito ang suot na helmet at nakita niya ang galit nitong itsura. Payne? Wala siyang ideya kung paano siya nito nasundan doon. Wala naman siyang planong tumigil dahil mukhang sasamain siya rito dahil sa ekspresyon nito ngayon. Kaya niya itong iwasan sa kabila ng mabilis na takbo ng motor niya. Pero tinutok nito ang baril sa kanya bago paputukan ng gulong niya. Gumewang ang motor nang mawalan siya ng kontrol hanggang matumba yon. Tumilapon siya sa kalsada at nagpagulong-gulong. Walang mabuting mangyayari sa iyo dahil sa katigasan ng ulo mo, sir. Galit nitong sabi nang lumapit sa kanya. Kinuyom ni Adonis ang kamay. Pinilit niyang tumayo kahit nahihirapan siya dahil sa aksidente. You almost killed me, Lady Bodyguard. Alam mo ba ang kabayaran ng ginawa mo? Pwede kitang ireklamo sa ahensya mo at tuluyan ka mawalan ng trabaho. Wala na akong trabaho simula nang umalis ka sa mansyon. Naniwala ako sa iyo na hindi ka aalis.
pero sinira mo ang tiwala ko. Kung hindi pa ako ginising ng mga gwardya, hindi ko pa malalaman na umalis ka. Mas mahalaga ba sa'yo ang karerang to kaysa sa buhay mo? Kung hindi ako dumating, baka patay ka na ngayon. Magpasalamat ka dahil iniligtas pa rin kita kahit hindi mo na ako bodyguard. Hindi mo ako iniligtas dahil ikaw mismo papatay sa akin. Hindi kita papatayin, pero gustong gusto kitang gulpihin. Visit ka. Nagkaroon ako ng ibang record dahil sa'yo. Okay lang sana kung pananakit ang dahilan ng pagkakatanggal ko sa trabaho dahil karaniwan na yun sa akin. Pero nakakababa ng dignidad kung pagtulog ang dahilan kaya natanggal ako. Salamat na rin dahil tapos na ang trabaho ko sa'yo. Kailangan ko rin magpahinga sa immature na tulad mo. Ako? Immature? Alam mo ba kung ilang taon na ako ha? 28 na ako at hindi na ako isang bata. Huwag mo ipagmalaki sa akin ang edad mo. Kung hindi ka immature mag-isip, hindi ka tatakas para lang makipagkarera ng illegal dito. Hindi gawain ng isang matured na lalaki ang mga ginagawa mo. Hindi mo man lang iniisip ang reputasyon ng mga magulang mo. Ikaw pa mismo ang nagdadala ng sakit ng ulo sa kanila. Kung matured ka, iisipin mo ang kaligtasan mo para sa mga magulang mo, kaysa gawin ang mga kalokohan mo. Sigaw nito bago siya talikuran at bumalik sa gamit nitong motorsiklo. Hey, iiwan mo lang ba ako rito? Tanong niya kay Payne. Hindi siya nito pinansin at muling pinaandar ang motorsiklo palayo. Narinig naman niya ang pagdating ng isa pang motorsiklo. Bumalik siya roon at nakita si Hilario. Anong nangyari, tol? Ayos ka lang ba? Tanong nito. Ayos lang ako. Bakit ngayon ka lang dumating? Nasaan ang iba nating kasama? Nasiraan sila ng motor nang dayain tayo ng mga kalaban. Bumalik na lang sila sa sasakyan natin kaysa ipagpatuloy ang karera. Hindi yata karera ang gusto ng mga kalaban. Parang gusto nila tayong patayin. Yun din ang napansin ko. Umalis na tayo rito. Baka may dumating pa silang kasama at mapahamak tayo. Sige. Sumakay si Adonis sa motorsiklo ni Hilario. Tinahak nila ang daan patungo sa starting line kung saan nakahinti lang kanilang sasakyan. Nagtaka siya nang hindi niya nakita sa daan ng mga rider na pinutumba ni Payne. Malinis na roon at parang walang nangyaring gulo. Mas lalong naguluhan si Adonis nang makarating sila sa sasakyan. Hindi barkada niya ang naroon, kundi ang mga rider na nagtangka sa buhay niya kanina. Nasaan ang barkada natin, Hilario? Tanong niya habang nakatingin sa pamilyar na mukha ng mga lalaking nakaaway niya sa bilyaran. Baka umalis na sila, tol. Wala na rito ang sasakyan na ginamit natin kanina. Anong kailangan ng mga to? Bakit sila narito? Wala silang kailangan, tol. Akong may kailangan sa'yo. Tumingin si Adonis kay Hilario, pero sinalubong siya nito ng suntok. Hinawakan siya ng mga lalaking rider. Nagtangka siyang lumaban, pero agad siyang natigilan nang tutukan siya ng baril sa ulo ng mga kasama ni Hilario. Kinakalaban mo ba ako, Hilario? Matigas niyang tanong sa barkada. Matagal na, Adonis. Wala lang akong pagkakataon noon. At hindi ko sasayangin ang pagkakataon ko ngayon para bumawi sa iyo at sa pamilya mo. Kayo ang dahilan kaya nasira ang pamilya ko. Sira ulo. Hindi mo magagalaw ang pamilya ko. Tanggapin mo na lang na isa kayong talunan. Nakita niyang galit sa mga mata ni Hilario. Sunod-sunod siya nitong sinuntok habang hawak siya ng mga kasama nito. Dumugo ang bibig ni Adonis sa ginawa nito. Hindi mo mauunawaan ang nararamdaman ko, Adonis. Namatay si Daddy nang matalo siya sa eleksyon ng daddy mo. Umalis sa mga investors sa company namin at lumipat sa company nyo. Humingi kami ng konting tulong sa pamilya mo para muli kaming makabangon. Pero hindi nyo kami tinulungan. Makasarili kayo. Gusto nyo lang na kayong umangat at hinahayaan nyo lang kaming maghirap. Sabi nito bago tumigil sa pagsuntok. Iniluwa ni Adonis ang naipong dugo sa bibig niya. Yan ba ang dahilan kaya lumapit ka sa akin at nakipagkaibigan? Ngumisi si Hilario. Oo, at napatunayan kong bobo ka talaga. Hindi mo napansin na ako may kagagawan kaya lagi ka napapaaway. Matagal na akong nagbibigay ng death threat sa pamilya mo. Pero mahina pala kayo. Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin ako nahuhuli. Hindi naman nagpa-apekto si Adonis sa sinabi nito. Ngumisi rin siya sa lalaki. Sa tingin mo magagalaw mong pamilya ko sa paraan mong yan? Hindi mo maiisahan ng mga Theodore Hilario. Baka ngayon ay hinahunting ka na ng mga tauhan ni Daddy. Magtago ka na dahil anumang oras, ihimas ka ng bakal. Nakita ni Adonis ang labis na galit sa mga mata ni Hilario. Kinuha nito ang baril sa kasama at binaril ang hita niya. Ay! Impit niyang daing.
Igapos niyo ang mayabang na yan. Baka mawalan ako ng pasensya at mapatay ko yan. Ginapos si Adonis ng mga kasama ni Hilario. Tinakpan din ng mga ito ang kanyang mga mata at binusalan ng bibig niya. Nadismaya siya sa sarili nang isakay siya ng mga ito sa sasakyan at paanda rin yun. Ngayon niya naisip na tama ang daddy niya. Hindi nakatulong ang mga nalalaman niya sa martial arts para labanan ng mga lalaki. Wala siyang laban sa baril ng mga ito. Iba pa rin kung may mga kasama siyang bodyguard na mas maraming kaalaman sa ganoong sitwasyon. Kaya lang ay iniwan siya ni Payne dahil nilinlang niya ito. Kasalanan niya rin ang nangyari sa kanya ngayon. Bumalik si Payne sa bahay nila nang formal siyang alisin sa trabaho ni Congressman Theodore. Katakot-takot na sermon ang narinig niya sa congressman dahil mahimbing siyang natutulog, kaya nakatakas si Adonis. Binigyan siya nito ng huling pagkakataon para ibalik si Adonis sa mansyon, pero hindi niya ginawa. Sinundan niya lang si Adonis sa lugar na posible nitong puntahan ayon sa assistant ng congressman. Yun ay para gumanti siya sa ginawa nitong panlilin lang sa kanya. Napilitan pa siyang iligtas ito sa mga kaaway nito. Pero sa huli, hinayaan na lang niya si Adonis kung ano ang gusto nitong gawin sa buhay. Wala na siyang pakialam sa lalaking arogante at pasaway na yon. Hi ate! Masiglang bati ni Dora pagpasok niya sa bahay. Oh, bakit narito ka? Wala ka bang pasok? Ate, linggo ngayon. Wala ka kasing pahinga sa trabaho kaya hindi mo alam ang pagkakaiba ng mga araw. Oo na. Bakit ang saya mo ngayon? Kinawit naman ito ang kamay sa braso niya. Nag-aaway man silang dalawa pero hindi pa rin maikakaila na magkapatid sila. Wala silang ibang masasandalan kundi ang isa't isa. Kaya naman pagkatapos ng away, okay na ulit sila kinabukasan. Bumili ako ng mga pagkain ate. Peace offering sa pagiging pasaway ko. Saan ka kumuha ng pera? Sakto lang ang allowance mo, Dora. Baka may ginagawa kang hindi maganda ha. Tatamaan ka talaga sa akin. Ate, hindi illegal ang ginagawa ko kaya nagkaroon ako ng pera. Legal ko yung tinanggap dahil binigay sa akin. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko. Sino naman ang nagbigay ng pera sa'yo? Si Hilario, yung kaibigan ni Adonis. Sinabi niya kasi na nagtatrabaho ka kay Adonis at bonus mo raw yun. Hindi mo naman sinabi sa akin na malapit ka sa crush ko. Pwede mo bang isama si Adonis sa bahay natin? Tumigil ka, Dora. Natanggal na ako sa trabaho at hindi mangyayari ang gusto mo. Ate naman, bakit hindi mo ginalingan ng trabaho kay Adonis? Ano bang ginagawa mo at lagi kang natatanggal sa trabaho? Reklamo nito sa kanya. May iba pa bang sinabi sa'yo si Hilario? Tanong niya sa kapatid. Ayaw niyang pag-usapan ng dahilan kaya natanggal na naman siya sa trabaho. Nakakainis lang dahil ang babaw ng dahilan. Pero wala siyang magagawa dahil hindi siya ang masusunod sa bagay na yun. Kasalanan niya rin dahil nagtiwala siya kay Adonis. Ang sabi niya, tawagan daw kita at sabihin sa'yo na nasa flag building ako. Hindi ko naman alam kung saan yun pero tinawagan din kita. Kaya lang expired na pala ang load ko. Nagpanggap lang ako na kausap ka para hindi siya maghinala sa akin. Nakangiti nitong sabi na parang proud pa ito sa ginawang kalokohan. Kailan pa lumapit sa'yo si Hilario? Kahapon lang. Nagtaka nga ako kung bakit siya lumapit sa akin eh. Hindi ko nalang tinanong kasi mukhang nagmamadali siya. Sa susunod, huwag kang tatanggap ng pera kung kani-kanino. Kahit bigay pa yun sa'yo. Mamaya may ibang pakay sa'yo ang taong yun at mapahama ka pa. Sabi na lang niya dahil kahina-hinala ang ginawa ni Hilario. Ayaw na niyang alamin kung bakit nito pinasasabi kay Dora na nasa flag building ang kapatid niya. Marahil may ibang plano si Hilario dahil ang flag building ay ang abandonadong gusali sa harap ng bar kung saan sila na-ambush ni Adonis. Binaliwala na lang niyang iniisip dahil wala na siyang kinalaman sa bagay na yun, lalo na kung tungkol yun kay Adonis. Okay ate, hindi na sa susunod, pangako. Kumain na tayo. Dumulog sila sa hapagkainan kung saan nakalatag ang mga biniling pagkain ni Dora. Ate, anong nangyari sa labi mo? Bakit may sugat? Ang pula-pula rin ang pisngi mo. Parang nabugbog ka. Nakipag-away ka ba? Tanong ni Dora habang kumakain sila. Ewan ko, pagising ko masakit na ang pisngi at labi ko. Baka kinagat ng insekto habang natutulog ako. Nagtataka rin siya kung paano niya nakuha ang sugat sa labi niya. Napagod siya sa pagbabantay kay Adonis at naging mahimbing ang tulog niya. Kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pisngi at labi niya. Nang sumunod na araw, nag-report si Payne sa opisina ng Condor.
Binigyan siya ng 15-day suspension ng Commander-in-Chief kaysa tuluyan siyang alisin sa trabaho. Pabor naman yun sa kanya dahil kailangan niya ng trabaho para suportahan ang pag-aaral ni Dora. Habang suspinde, nagtinda na lang siya ng mangga at alamang sa kalye. Kailangan niyang kumayod para hindi mabawasan ang pang-tuition ng kanyang kapatid. Libre naman ang bunga ng mangga dahil may puno sila sa likod ng bahay. Ikatlong araw na rin niya sa pagtitinda. Miss, magkano ang mangga? Tanong ng isang customer na lumapit kay Payne. 5 pesos lang po at may kasama na itong masarap na alamang. Nakangiti niyang sabi. Sige, pagbilhan mo ako ng 4. Ibinigay nito ang 100 sa kanya. Okay po. Nakangiti niyang hinanda ang mga binili ng lalaki. Napansin naman niyang may tumigil na sasakyan sa tapat ng cart niya. Olap, peste ka. Akala ko iihi ka lang. Naglilihi ka ba? Nagmamadali tayo tapos inuna mo pang bumili ng mangga. Bilisan mo na yan. Kailangan na nating umalis. Kapag nahuli rin tayo tulad ni boss, malilintikan ka talaga sa akin. Sita ng isa pang lalaki mula sa sasakyan. Nakuha ng lalaki sa sasakyan ang pansin ni Payne. Pero normal pa rin siyang kumilos kahit kahina-hinala ang mga ito. Miss, wag mo nang balatan. Okay na yan. Nagmamadaling sabi ng customer kay Payne. Binalot na lang ni Payne ang mga mangga sa plastic kasama ang alamang. Nakangiti niyang ibinigay yun sa customer. Nahagip naman ng tingin niya ang pamilyar na figura sa loob ng sasakyan. Thank you, sir. Kinuha ng lalaki ang plastic at tinalikuran siya. Sumakay ito sa naghihintay na sasakyan, pero hinabol niya at pinigilan ang pagsasara ng pinto. Gusto niyang makumpirma kung totoo ang nakita niya sa loob ng sasakyan. Bakit, miss? Seryoso nitong tanong. May pagkainis din sa boses nito. Sir, nakalimutan mo po ang sukli. Sagot niya. Sa'yo na lang ang sukli. Bitiwan mo na ang pinto, nagmamadali kami. Hindi pwede, sir. Hindi ako nalalamang sa kapwa kaya ibibigay ko pa rin ang sukli mo. Paliwanag niya habang may kinukuha sa suklit niyang body bag. Nasiguro na niyang si Adonis ang lalaking nasa loob ng sasakyan. Nakagapos ito at halatang nanghihina. Ang kulit mo naman, miss. Sinabi ko nang sa'yo na Naputol lang sasabihin ng lalaki nang papuslitan niya ito ng pepper spray sa mata. Yun ang kinukuha niya sa bag at hindi ang sukli nito. Humayaw ang lalaki sa sakit. Pinaandar naman ng driver ang sasakyan, pero mabilis siyang sumakay. Sinipa niya palabas ang lalaking bumili ng mangga sa kanya. Nang mahulog ito ay hinarap niya ang iba pang lalaki sa loob ng sasakyan. 3 ang kalaban niya kasama ang driver. Nakipag-agawan siya ng baril sa mga kalaban. Sunod-sunod niyang hinampas ang kamay ng isa para mabitiwan nito ang baril. Sinipa niya rin ang isa pang lalaki nang babarilin siya. Paliko-liko naman ang pagmamaneho ng driver para mawalan siya ng balanse. Hindi siya nagpatalo kahit 3 ang mga kalaban niya. Nagawa niyang itulak palabas ng sasakyan ng isang lalaki. Ang isa ibinaril niya sa balikat, pero ang driver ay kusang tumalon para tumakas sa kanya. Mabilis niyang hinawakan ng manibela nang mawalan ng kontrol ang takbo ng sasakyan. Napanguwi siya nang suntukin siya ng lalaking may sugat sa balikat habang pinipilit niyang tumawid patungo sa driver's seat. Sunod-sunod niya itong siniko sa mukha hanggang sa mawalan ng malay. Itinigil naman niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada para tingnan ang kalagayan ni Adonis. Hoy, buhay ka pa ba? Inalis niya ang gapos nito sa katawan at marahan tinapik sa mukha. Ang init mo. Bulalas niya nang lumapat ang palad niya sa mukha nito. Napansin din niya ang sugat nito sa hita. Mukhang sugat yun mula sa tama ng bala. Pinunit niya ang pants nito, kaya tumambad sa kanya ang nangingitim nitong sugat. Shit, masama to. Inihiga niya sa upuan si Adonis. Muli sana siyang babalik sa driver's seat nang magsalita ito. Pain. Mahina nitong sabi. Maging ang paghawak nito sa kamay niya ay wala ring lakas. Pinilit pa nitong bumangon, kaya inilalayan niya ito para maupo. Huwag ka munang kumilos. Makakasama sa kalagayan mo. Dadalhin kita sa ospital para maagapan ng... Naputol lang sasabihin niya na bigla itong yumakap sa kanya. Salamat, Pain. Sorry. Mahina lang yon pero sapat na para marinig niya. Marahan niyang tinapik ang likod ni Adonis. Napangiti siya dahil bihira siyang makatanggap ng pasasalamat sa trabaho niya. Walang anuman, Adonis. Dinala ni Payne sa ospital si Adonis at tinawagan kaagad ng pamilya nito. Pagkarating na mag-asawang Theodore ay umalis na rin siya sa ospital at hindi na niya inalam pa ang nangyari kay Adonis.
Matapos niyon ay umugong ang balita tungkol sa nangyari at ang pagkakadakip sa mastermind na isa sa barkada ni Adonis, si Hilario. Tatakas pa nga sana ito pero na-corner agad siya ng pulisya. Isang araw na lang at babalik na sa trabaho si Payne. Sinulit na lang niya ang buong araw sa pagpapahinga. Ate! Sigaw ni Dora. Nagmamadali itong pumasok sa silid niya habang nagpapahinga siya. Ate, bumangon ka na! Bilisan mo! Impit pa itong tumili kaya binato niya ito ng unan. Lumayas ka sa kwarto ko, Dora. Natutulog ako. Taboy niya sa kapatid. Maaga pa para matulog, te. 2:00 pa lang ng hapon, no? Mamaya ka na lang matulog. May bisita ka sa salas. Sabihin mo, bumalik na lang mamaya pagkatapos ng tulog ko. Bahala ka nga. Naramdaman ni Payne nang umalis si Dora. Pinagpatuloy na lang niya ang naudlot na tulog. Maya-maya ay muli niyang naramdaman na may pumasok sa silid niya. Dora, isa! Kapag hindi ka lumabas sa silid ko ngayon din, itatapon kita sa labas ng bahay. Banta niya rito nang hindi man lang nagmumulat ng mga mata. Maybe it's better if I'll do it for you. Bumalikwas ng bangon si Payne nang marinig ang pamilyar na boses ni Adonis. Nangilog ang mga mata niya nang tumingin dito. Anong ginagawa mo rito, Sir Adonis? According to your sister, you want me here. So I'm here. Though I'm not expecting you to look like that. Namula si Payne at agad na binalutan ng kumot ang katawan niya. Boy short panty at manipis na sando ang suot niya kapag natutulog. Hindi siya nababahala kahit ganoon ang suot niya. 2 lang naman kasi sila ni Dora sa bahay. Pero ang magaling niyang kapatid ay pinapasok si Adonis sa kwarto niya. Lumabas ka na, magbibihis lang ako. Naiinis niyang sabi. Okay, I'll wait for you downstairs. Anyway, you look hot, Payne. Puri nito bago lumabas ng silid niya. Mas lalo namang namula si Payne. Nakakahiya na nakita siya ni Adonis sa ganoong itsura. Mamaya ka sa akin, Dora. Lagot ka talaga sa akin. Sabi niya at nagmamadaling nagbihis para harapin ang bisita sa salas. Nagulat si Payne nang makitang naroon din ang mag-asawang Theodore. Natanaw din niya ang mga nagkalat na bodyguard sa labas ng bahay nila. Masama siyang tumingin kay Dora dahil hindi nito sinabi kung sino ang mga bisita niya. Nag-peace sign naman ito habang nakangiti. Magandang araw po, Congressman, Madam Aurora. Nahihiya niyang bati sa mag-asawa. Hindi man lang siya nagsuklay at basta na lang niyang tinali ang buhok niya. Kahit pulbos hindi siya naglagay dahil akala niya ay si Adonis lamang ang naroon. Ngumiti si Madam Aurora. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Mahigpit nitong hinawakan ang mga kamay niya. Pasensya na kung ngayon lang kami pumunta rito para magpasalamat sa ginawa mong pagliligtas kay Adonis. Iniligtas mo pa rin siya kahit inalis ka namin sa trabaho mo. Maraming salamat, Iha. Sinserong sabi nito bago siya niyakap. Wala pong anuman yun, ma'am. Kahit po ako nagulat din kung bakit ko siya iniligtas. Siguro po nakasanayan ko na yon dahil sa trabaho ko. Binitiwan siya ni Madam Aurora at naguguluhang tumingin sa kanya. Bakit, Iha? Ayaw mo ba sa anak ko? Pasimpleng sumimangot si Payne. Kung magtanong ang ginang, akala mo naman ay may relasyon sila ni Adonis. Ma'am, hindi naman po sa ayaw ko sa kanya. Pero may ugali po siyang nakakainis. Yun lang po. Maupo po muna tayo. Paanyaya niya sa ginang. Bumalik sa upuan si Madam Aurora. Umupo rin siya sa tapat ng mag-asawa. Maliit lamang ang upuan sa salas ng bahay nila kaya magkatabi sila ni Adonis sa sofa. Ano po pala ang kailangan niyo sa akin? Bukod sa pagpapasalamat, gusto rin namin bumalik ka sa trabaho bilang bodyguard ni Adonis. Nakausap ko na ang Commander-in-Chief mo sa Condor. Wala namang problema sa kanya at nasa iyo pa rin ang huling desisyon kung papayag ka. Sagot ni Congressman. Trabaho yun, Congressman, at wala pong problema sa akin kung gusto niyo akong bumalik. Salamat po sa pagtitiwala sa kakayahan ko. Ngumiti ang mag-asawang Theodore sa kanya. I'm glad to hear that, Iha. I'm sure that my son will be more grateful for having you again. Singit ni Madam Aurora. Welcome back, Lady Bodyguard. Sabi naman ni Adonis. Tumingin siya kay Adonis. Nakita niya itong nakangiti, pero kakaiba ang kislap sa mga mata nito. Kung tama ang nakikita niya, mukhang masaya ito sa pagbabalik niya sa trabaho. Sa muling pagbabalik ni Payne bilang bodyguard ni Adonis, nasaksihan niya ang unti-unti nitong pagbabago.
Naging responsable na ito simula nang magtrabaho sa farm na pag-aari ng pamilya nito. Hindi na rin ito lumalabas kasama ang barkada. Bahay-trabaho na ang naging routine nito araw-araw. Para na rin siyang pumapasok sa opisina dahil kasama siya ni Adonis simula pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi nito. Minsan ay ginagabi sila bago umuwi, pero wala siyang reklamo. Trabaho niya yon at masaya siya sa ginagawa niya. Payne, dumaan ka sa pinakamalapit na restaurant. Gusto kong kumain bago umuwi sa bahay. Malumanay na utos ni Adonis pagsakay sa kotse. Noted, sir. Tahimik na nagmaneho si Payne hanggang sa makarating sa unang restaurant na nakita niya. Maayos siyang nagparking sa harap ng restaurant. Pinagbuksan din niya ng pinto si Adonis. Tahimik itong lumabas ng sasakyan at pumasok sila sa restaurant. Umupo ka at pumili ng gusto mong pagkain, Lady Bodyguard. Seryoso nitong utos sa kanya bago tumawag ng waiter. Hindi na bago sa kanya ang seryosong boses ni Adonis. Mas matured na ito tingnan kaysa noong una siyang nagtrabaho rito. Okay, sir. Umupo si Payne sa upuan sa harapan ni Adonis bago kunin ang menu. Pumili siya ng pagkain at sinabi yun sa waiter. Mabilis din na-serve sa kanila ang order at tahimik silang kumain. Nang matapos sila sa pagkain ay may lumapit na 2 musician sa mesa nila. Tumutugtog ng malumanay na musika ang dalawa gamit ang violin. Sir, pwede mo bang isayaw ang girlfriend mo? Nasa mid si Payne sa sinabi ng isang musician kahit wala siyang kinakain. Itatama niya sana ang mali nitong akala, pero nakita niyang tumayo si Adonis. Hinawakan nito ang kamay niya at marahan siyang itinayo. Sir, bodyguard mo ako at hindi girlfriend. Mahina niyang sabi. I know, pero nakakahiya kung tayong dalawa lang ang nakaupo. Bulong nito sa kanya. Tumingin sa paligid si Payne. Nakita niyang sumasayaw ang mga customer. Matanda man o bata ay sumasayaw sa salo ng malamyos na musika mula sa violin. Hindi ako marunong sumayaw, sir. Move closer. Just lean your head on my shoulder and feel the music. Marahang inakay ni Adonis ang ulo niya para ipatong sa balikat nito. Pinulupot nito ang isang braso sa bewang niya habang ang isa ay humawak sa kamay niya. Hindi niya masasabing pagsasayaw ang ginagawa nila. Para lang silang magkayakap doon. Pero masarap yun sa pakiramdam. Nakaka-relax ang malamyos ng musika habang yakap siya ni Adonis. Payne. Sambit ni Adonis sa pangalan niya na madalang nitong sabihin. Bakit, sir? Tanong niya at bahagyang tumingala para tingnan ito. Natigilan si Payne nang makita ang malamlam na tingin ni Adonis sa kanya. May naglalarong emosyon sa mga mata nito, pero hindi niya masabi kung ano. Bihira niyang makita ang ganoong emosyon sa mga mata ni Adonis. Why did you choose this job? My father was a bodyguard and I admired him so much. Nang mamatay siya habang nasa trabaho, pinili ko rin ang trabahong tulad ng trabaho niya kahit na delikado. Naiibsan ng lungkot ko dahil pakiramdam ko kasama ko pa rin siya. If I hired you to become my lifetime bodyguard, will you accept my offer? I'll give you another job. Natigilan si Payne at hindi agad nakasagot. Ibang pakahulugan niya sa sinabi ni Adonis. At nalilito rin siya sa bagong trabaho na sinasabi nito. We've been together for 5 months now. May napansin ka bang kakaiba sa kilos at pakikitungo ko sa'yo? Mas mabait ka na ngayon kumpara noon, sir. Hindi ka na rin pasaway at arogante. Sagot niya, pero mukhang hindi yun ang tinutukoy ni Adonis dahil sumimangot ito. What do you think about the flowers? Flowers? Naalala ko na. Yung mga bulaklak na laging nasa table mo tuwing umaga, inipon ko sa storage room ng mansyon. Nakangiti niyang sabi. What? Bakit inilagay mo sa storage room? Kunot noon itong sabi, at sa tingin niya ay hindi nito nagustuhan ang ginawa niya. Saan ko ba ilalagay yung dapat? Sa kwarto mo ba, sir? Seriously, Payne? Hindi mo alam kung kanino galing ang mga bulaklak na yon? Alam ko. Ngumiti naman si Adonis. Mukhang natutuwa ito dahil alam niya kung kanino galing ang mga bulaklak. Ibinigay ng mga empleyado mo sa'yo, di ba? Napansin ni Payne na parang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura ni Adonis. Nalumo ito at parang binawian ng lakas. Payne, hindi mo ba binabasa ang laman ng card kasama ng mga bulaklak? Sir, hindi sa akin ang bulaklak. Binibigay mo lang sa akin yung tuwing umaga kapag may nakikita ka sa table mo.
Nilalagay ko naman yun sa kotse, saka ko ilalagay sa storage room kapag nakauwi na tayo. Yung iba tinatapon ko na kasi natutuyo na. Nagtaka si Payne nang bitiwan siya ni Adonis. Umuwi na tayo. Walang buhay nitong sabi. Nauna itong lumabas ng restaurant kaya sumunod na lang siya kahit naguguluhan siya sa kilos nito. Pagdating sa mansyon ng mga Theodore, nagtungo agad si Payne sa storage room para tingnan ang mga bulaklak. Kinuha niya ang isang bouquet ng red roses at binasa ang laman ng card na naroon. Nicholas Sparks said, "Love is like the wind. You can see it, but you can feel it. I hope to see my love for you, even though I'm afraid to show it. Adonis." Napakurap-kurap si Payne nang makita ang pangalan ni Adonis sa ibaba ng card. What the heck? Sa kanya ba galing ang mga bulaklak na to? Kumuha pa siya ng mga card, kalakip na natutuyong bulaklak, at isa-isa niya yung binabasa. Pablo Neruda said, "Love is so short. Forgetting is so long. I know you for a short time, but I won't forget that you're my love until lifetime. Adonis." I hope you know that every time I tell you to get home safe, stay warm, have a good day, or sleep well, what I'm really saying is, I love you so damn much, Payne. From Adonis. Patuloy sa pagbabasa ng mga short message at love quotes sa mga card si Payne. Hindi niya namalaya na nakangiti pala siya habang pumapatak ang kanyang mga luha. Kakaibang saya ang naramdaman niya sa mga mensaheng yun ni Adonis. Hindi niya inaasahan na ang milyonaryo at dating pasaway na tulad ni Adonis ay iibig sa isang lady bodyguard na tulad niya. Pinahid niya ang luha at nilikom ang mga bulaklak. Dinala niya ang mga yun pabalik sa silid niya. Nakita naman niyang lumabas ng silid si Adonis habang papasok siya sa sarili niyang silid. Tumingin ito sa mga bulaklak na yakap niya. Salamat sa mga bulaklak, sir. Nakayuko niyang sabi. Nahihiya siya rito dahil itinapon niya lang ang iba sa mga yon. Lumapit sa kanya si Adonis. Marahan itong inangat ang mukha niya. I'm serious about giving you another job, Payne. Ano bang job? That is to become my wife, Payne. Hindi nakakailos si Payne nang gawaran siya ng halik sa labi ni Adonis. Pakiramdam niya ay may naglili parang paru-paro sa tiyan niya. Nakakakiliti yon at nakakakilig din. Then make me quit my current job and accept your offer, sir. Nakangiti niyang sabi na maglayo ang mga labi nila. I am the living confident, Payne. Hindi ako tumatalikod sa isang hamon. Nakangiti nitong sabi. Sinabi yun ni Payne hindi para magmaganda. Gusto lang niyang patunayan kung totoo ang pagmamahal ni Adonis para sa kanya. Kapag napatunayan niyang hindi ito naglalaro, handa siyang tanggapin ang pagmamahal nito. Sa mga nakalipas na araw, pinakita sa kanya ni Adonis na seryoso ito sa nararamdaman para sa kanya. Araw-araw pa rin siyang nakakatanggap ng mga bulaklak mula rito. Hindi na niya alam kung saan ilalagay ang mga bulaklak, kaya pinigilan na niya ito. Tumigil naman si Adonis, pero ibang tao naman ang nagbibigay ng mga bulaklak sa kanya. May natatanggap siya mula sa mga empleyado ni Adonis, sa kapatid niya na binipilit siyang sagutin ng lalaki, at maging sa mag-asawang Theodore. Utos daw yun ni Adonis. Wala siyang ideya kung paano siya nagustuhan ng mga ito para kay Adonis. Siguro binibiyayaan talaga ang mga taong hindi nilalamang sa kapwa. Isang araw, 4 na bouquet ng bulaklak ang natanggap ni Payne. Ibinigay yon ng mga empleyado ni Adonis pagdating nila sa opisina ng lalaki. Sir, I quit. Saad niya habang nasa elevator sila patungo sa opisina nito. Does that mean you want to quit your job to accept my offer? Yes, but please promise me one thing. Don't give me any flowers once I accept your offer. I'll do it once you accept this thing. Napasinghap si Payne nang maglabas ng singsing si Adonis mula sa bulsa nito. Flowers? Or this ring that symbolize my eternal love? Ngumiti si Payne. Ngayon ay handa na siyang tanggapin ang offer ni Adonis. Ring. Sagot niyang walang pag-aalinlangan. Sinuot nito ang singsing sa daliri niya bago siya halikan sa labi. Mabilis lang yun, pero ramdam pa rin niya ang init doon mula sa labi nito. I'll be honest with you, Payne. I've been crazy ever since I accidentally kissed you when you were asleep. Ha? Kailan yun? The time when I escaped while you were sleeping. Kaagad na alala ni Payne ang araw na yun.
Dahil noong nang araw na halos isumpa niya si Adonis sa ginawa nitong panlilin lang sa kanya. That's when I started to love you. Dugtong nito. Okay lang yun. At least ngayon, alam ko na kung bakit may sugat ang labi ko noong araw na yun. Natatawa niyang sabi. That is because napasubsob ako sa labi mo noon. Nagulat kasi ako sa tumatawag sa cellphone ko. Tinititigan kasi kita kaya nagulat ako. Sorry, hindi naging maganda ang first kiss natin. Unaware ka pa. Okay lang. Kung gising naman ako, baka pinadugo ko ang uso mo noon. Tumawa si Adonis. Kaya lalo kitang minahal eh. Ang tapang mo kasi. Ibang-iba ka sa mga babaeng nakilala ko. I hate dominant women, but look at me now. Truly, madly, crazy in love with you. And please stop calling me sir, okay? Malambing na pahayag nito habang masuyong nakatitig sa dalaga. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Baby, o kaya babe. Inakbayan siya ni Adonis at hinalikan siya sa pisngi sabay bulong. I love you, Pain. You're a wonderful woman. And you make me realize a lot of things. Dahil sa'yo nagbago ako at mas naging mabuting tao. Thank you, baby. At dahil sa pagbabago mo, nagustuhan kita. Hindi ka na arroganteng boss ngayon. I love you too, Adonis. Tinupad ni Adonis ang pangako kay Pain na hindi nabibigyan ng bulaklak ang dalaga. Ginawa niya ang lahat para maging karapat-dapat sa babaeng minamahal. Kung noon ay easy-go-lucky siya at walang pakialam sa kapwa at sa mundo, ngayon ay daig pa niya ang daddy niya sa pakikisama sa kapwa. Kahit wala siya sa politika tulad ng daddy niya, tumutulong na rin siya sa mga nangangailangan. Pinayayabong niya ang mga negosyo ng pamilya para na rin sa kinabukasan nila ng babaeng pinili niyang makasama habang buhay. Pagkalipas ng 1 taon ay ikinasal sila at hindi bulaklak ang ipinagkaloob niya sa misis niya, kundi kambal na anak. Nag-resign na rin si Pain sa Condor. Naging eksklusibo na itong tagabantay ng mga anak nila at isang mabuting may bahay sa kanya. Sinong mag-aakala na ang dating hindi magkasundo ay pwede palang pag-isahin ng mga puso? Kaya naman ang lady bodyguard niya noon ay siya ng ina ng mga anak niya ngayon. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.